Noong panahong iyon, may diskriminasyon daw sa ospital sa mga kagaya niyang karaniwang empleyado lang. Kami mga casual labor, mga lahat. Pag nami-meet mo yung mga doktor, pinagsasabihan pa kami na, you should greet the doctor. Good morning, doctor. Good afternoon, doctor. Sa loob-loob, dalawa yung kapatid ko, doktor, di ako good afternoon. Nang napabalitaang nagde-date na sina Erap at Loy, naging ilag daw kay Loy ang kanyang mga katrabaho. Yung mga kapwa niya, doktor, in-ostracize siya. Hindi siya kinakausap. Dahil sa bakit na pumapatol sa isang casual laborer. Tuluyan nang nahulog ang loob ni Erap kay Loy. Itong babaeng ito si doktora, minahal ako nung wala pa ako. She loved me for what I am. Siya ang tunay na babae na ginusto ko, na hindi dahil sa ako'y sikat na artista. Wala pa ako noon eh. Kaya, sabi ko, kaya nagpakasala ako sa kanya, secretly. Hindi nalimutan ni Erap ang pinagdaanan nila ni Loy sa ospital kahit noong sumikat siya sa pelikula. Nakabili niya ako ng bahay sa Bel Air, fully carpeted lahat. Ang birthday niya, pinimbita ko lahat yung mga doktor, tsaka doktora. Ang kotse gano'n, Thunderbird. Wow! Nagdatingan yung mga kasama niya mga doktor, mga karag-karag yung sasakyan. So, doon mo nakita na huwag man lalait ang tao. Tutol ang mga magulang ni Erap sa kanyang pag-aartista, kaya't pinagbawalan siyang gamitin ang apelyido ng pamilya Ehersito. Umarangkada ang career ni Erap sa showbiz bilang Joseph Estrada. Bili ng papa ko. Artista ka, o sige, siyempre, mahirap ka umiwas, pero tandaan mo, kung sakali magkakaroon ka ng anak, out of wedlock, Ehersito yan, responsibilidad niyan. You've got to give them the best education, at huwag mong ikakaya. Malakas daw ang appeal ni Erap sa kanyang mga naging leading ladies. Was very protective, so I felt very, very comfortable with him. Napaka-charming nga sa ano. I remember noon, pag yung nag-shooting kami, mahilig siya sa mga morena eh. So, ang tawag nga niya doon, poste, sa mga morena. And pag mayroong mga aligid na sa kanya ng mga starlets o yung ganyan, sabi niya, mare-mare, poste. 12 ang kinikilalang anak ni Erap sa 4 na babae. Si Dr. Loy ho, marami ho ba siyang naranasang trauma dahil dun sa inyong mga ibang nakasama sa buhay? Meron din. That's why I married a psychiatrist, so that she'll understand me. Di ba, oh? Pero kahit anong lawak ng kanyang pag-intindi, nasasaktan din ang doktora. Bumabawi naman daw si Erap. Pag alam niyang nasasaktan ang mami ko, siguro sa mga flings or sa mga extra curricular activities, alam mo, he has this way of really comforting my mother. Nagiging malambing, siyempre. Ganun naman kami lahat eh. Di ba na-insecure ang mami mo doon sa mga dami niyang mga girlfriend? Hindi naman. Alam, ang sa mami ko naman, basta as long as she's secured, I mean, siya yung tunay na asawa, wala nang problema. Marunong daw si Erap maghati-hati ng oras para sa kanyang mga pamilya. Maliliit pa lang raw ang mga bata, ipinakilala na sila ni Erap sa isa't isa. Halos magkakasama rin daw sila lumaki. Anong nararamdaman ng isang kagaya mo na anak ka nung napangasawa ng Yes. ng tatay mo, di ba? In effect, you are the legitimate son. Yes. Well, I feel more secured, of course. More secure. Okay, hindi mo ba kinwestiyon yung mami mo o daddy mo tungkol sa ano bang klaseng pamilya meron tayo? Hindi. Pinaliwanag na sa akin ng mami ko eh. Ganito rin daw ang naramdaman ni JD, anak ni Erap kay Gia Gomez. Marami akong kapatid, mga half-brothers, half-sisters, pero kailanman hindi ko na-feel yung insecurity. Sa isa sa mga shooting ng kanyang ama sa Amerika, isinama raw si JV para makapag-bonding rin silang mag-ama. Dinala ako sa Disneyland, no? So, kumbaga naramdaman ko rin kung paano yung talagang maging isang tunay na bata, no? At magkaroon ng isang tunay na pamilya. Nasabi ko na kung meron man siyang pagkukulang, ay
napupunuan niya talaga. Did you ever question your dad about having other brothers and sisters? Maaga kong nakilala yung aking mga kapatid, and I grew up with some of them. Nahirapan ka bang intindihin? Nung bata ako, okay naman, no? Pero syempre, to tell you the truth, syempre may mga awkward moments din. Hindi naman nawawala yun pag ganito ang setup. Natural siguro yun. Pero siguro yung nananaig sa amin yung ayaw namin maging problema, eh, no? We just try to understand. Did you ever wish, in your heart of hearts, that your dad just had your mom? Of course, no? There was a point in my life, lalo na nung bata ako, na sana nainggit din ako sa ibang pamilya, no, na, you know, weekends together, kung ano man yung pagkukulang, eh, bumabawi naman siya kadalasan sa ibang bagay. Kung merong number 1 fan si Erap, yun ay ang kanyang mga anak. Ginagaya ko siya kahit lakad niya, yung mga tingin-tingin niya. Yun, tapos nung gusto ko na mag-artista nung college ako, sabi ng tatay ko ayaw niya. Nung finally pumayag siya, kinausap niya ako, saka nagbiro siya noon. Sabagay, hindi naman yata biro yung sinabi niya sa akin. Saka ba't ka mag-artista pa? Hindi ka naman kamukha ko, mas gwapo ako sa'yo. Hindi ka naman gwapo, mag-artista ka. So yun. Maging ang pagpasok sa politika ni Jinggoy ay dahil din sa ama. May interest ka na ba sa politics? Yes. Talagang you wanted to be your father's son. Yes. Bakit? Bakit napaka-importante sa iyo yun? Wala, nakikita ko kasi na dumog siya ng tao, mahal siya ng tao, sikat siya. Eh, syempre, lahat naman ng anak i-emulate yung sariling ama. So, talagang sobra lang yung pagka-idolo ko. Hanggang ngayon? Of course. Impluensya ng mga negosyante. Naku, napakahirap. Mahirap maging presidente. You cannot give them all that. Hindi mo mapagbibigyan lahat. Paano naman ho kayo napasok sa politika? Napilitan ako. Napilitan kayo? Siyempre, I don't know. Wala akong alam sa politika eh. Hindi na ho kayo nangampanya? Oo, ninenervous nga ako. Siyempre, sa iba sa pelikula, yung camera lang kausap mo. Oo. Yung script, o memorya mo na yung script. Tapos, okay na yun, harap ng tao. Oo. So at first, nahirapan ako. Ninenervous ako. But as I go along, nawala na. Nabihag agad ni Erap ang puso ng mga manonood ng mga masa. Gusto ko lang siya. Sa pag-action niya, sa suntukan, sa pagkakengkoy niya, yung bang English carabol siya, yung mga sinasabi niya na nakakabigani sa mga tagahanga eh. Kung meron man siyang sense of humor, it's generally not at the expense of other people. It's generally at his own expense. Sa pelikula pa, yun ang comedy. Nag-i-English ako ng baliktad to identify myself to the jeepney driver, sa mga hindi nakapag-aral. Kung babalik to yung English ko, nagkakaroon ako ng endearment sa kanila, parang sila yon, di ba? Gwapo. Gwapo talaga. Kaya naman, simula pa lang, masugid na siyang sinubaybayan ni Aling Petra. Pinapanood ko yung kanyang pinikulang Baton Tondo, nakita ko yung aso, sumusunod sa akin. Umakita ko ng pader para makita ko lang siya kasi yun ang pagkakataon ko para makita ko siya, masilayan ko si Erap noon. Mabait at madaling lapitan daw si Erap, sabi ng kanya mga tagahanga. Special mention ng makeup artist niyang si Juliet, ang pagiging palabiro ng kanyang boss. Nung ako biruin niya na nagsushooting kami sa Mitimog, doon ako bumilib sa kanya na sa isang taong katulad niya, nagsusorry siya. Makeup artist lang ako eh, para mag-sorry siya sa akin. Mataas siyang tao, di ba? Maalaga raw sa tao si Erap. Titignan ko rin yung mga crew. Kami mga superstar, lalaki ng sweldo namin. Bawa ng mga crew ng araw, contractual lang. Mga 120 pesos lang per picture. Per picture? Oh, at that time. Okay. Eh kami, mga 300,000 per picture. Naawa kami doon sa mga crew, wala silang benefits. So I thought, ako nakaisip ng MOWEL Fund, Movie Workers Welfare Foundation. Ito yung pinagawa niya. Sa tulong ng mga haligi ng industriya na sina Fernando Po Jr. at Dolphy, na